lahat. Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Utang ina ninyo. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Ipo. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Grabe yung bang ayan. Grabe na issue talaga to. Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Diba? No? Yung tangal, kasama ko, sa kapatid sa Vice President. Sasabihin niya sa mga Damay-damay na lahat. yan, confidential funds yan. Grabe, no? Hindi natin alam yung ano, no? Naniwala Grabe. lang kayo sa Yung isang babae sobrang galit talaga ni na ang pangalan ni Sara. Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, ang kinabuka, may utos na ang pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagbibigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung Actually, sa totoo lang, hindi natin alam talaga kung sino yung nagsasabi ng totoo para sa kanila. makabalik na kami sa trabaho namin. Yung side ba ni Marcos or si Sara, hindi natin talaga, Tapos ganyan. wala tayong ano, wala tayong idea talaga kung sino talaga. Dahil ayaw na namin Of course, yung tumulong sa inyo. anti-BBM kay Sara papanig, yung anti-Duterte kay BBM papanig, ganun lang yun. Presidente ka. Ang tanging magagawa na lang po talaga natin is hintayin sumabog o lumabas yung katotohanan before tayo maghusga sa dalawang nag-aaway na tigre at agila. Grabe. Pinabayaan mo siya. Once again, yung tanging magagawa na lang talaga natin is hintayin na lang talaga natin lumabas yung katotohanan. Huwag muna tayong mag-judge between two parties. Kasi kahit tayo hindi talaga natin alam yung katotohanan. No. Then kung napapansin nyo, marami yung mga piling abogado, piling lawyer, piling may alam sa politiko, nagbibigay ng kanilang mga opinion. Yung iba dinadown si BBM, yung iba tinitira si Sara. Bakit ayaw na lang manahimik, ano? Hintayin lumabas yung katotohanan. Yun talaga yung pinaka magandang gawin sa ngayon. Nagsasabi kung anong bibigay, anong gagawin. Sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President. Pasensya na,
Sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito, ang gagawin mo, alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya, pumunta siya, maayos siya kumausap, and then sasabihin niyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin, hindi tapos ang audit namin. Tapos, kung hag-hag na ninyo tanan ang disabilit namo sa COA, sobrang kahayahan ninyo ng mga tao. Kaming lahat, sa Office of the Vice President, Monday to Friday, yung mga trabaho natin sa ibang opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan, but, alam mo yun, that is something that civil service should think about. Grabe yung mga yan. Yung ng gobyerno, 4 na araw lang pumapasok. Yung iba, 5 araw pumapasok. Nandyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa, Monday to Friday, mga government employees, and then we have a House of Representatives, Monday to Thursday lang ang trabaho. Damay-damay na lahat, oh. Grabe, no? Hindi natin alam yung ano, no? We think that Grabe. Yung sobrang galing talaga ni VP Sara. wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special committee meeting that happened? Because they need the permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga wala trabaho. So kailangan nila ng permission. Wala nakalagay doon. So how is that a legal order? Tapos nakalagay pa sa second order nila, I violated security regulations when I visited. Before ako pumupunta dito, Actually, sa totoo lang, no, hindi natin alam talaga kung sino yung nagsasabi ng totoo sa kanila. Or yung side ba ni Marcos or si Sara. Hindi natin they talaga, allow other wala tayong idea talaga kung sino Ako, talaga. sinabihan ako kanina, Of course, yung hindi ka pwede bumisita dyan sa loob. anti-BBM Huli kayo sa visitor center. kay Sara Papane. Yung anti-Duterte kay BBM Papane. Ganun lang yun. Sabi ko, sinabi, ni Secretary Chua, Ang tanging magagawa na lang po talaga natin is hintayin, sumabog o lumabas yung katotohanan before tayo maghusga sa dalawang nag-aaway na tigre at agila. ano so anong ginawa ko? Grabe. Once again, yung tanging magagawa na lang talaga natin is hintayin na lang talaga natin lumabas yung Wala katotohanan. naman akong dalawang Huwag muna tayong mag-judge between two parties. pwede pumasok. Kasi kahit tayo hindi talaga natin alam yung Binibigyan katotohanan. ko ba ng pasensya yan sa taas ba yan? Then kung napapansin nyo, marami yung mga Ngayon hindi Feeling na. abogado. Sinungaling ka pa. feeling lawyer, feeling may alam sa politiko, nagbibigay ng kanilang mga opinion. Yung iba, dinadown si BBM, yung iba, tinitira si Sara. Pinapaalis ako. Bakit ayaw na lang manahimik ka? Hintayin lumabas yung katotohanan. Yun talaga yung pinaka magandang gawin May sa ngayon. flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina sa media, pinapalabas nila na I locked myself doon sa kwarto. Of course, nag-lock ako kasi natutulog na ako. Tapos, what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Is not that government property? I was allowed by the lawful
occupant and possessor of that office to stay there, to assist a detainee who is inconsolable right now, na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack o ano, kasi hindi nila pinapapasok yung doktor. 'Di ba? So yes, hinahanap ko kanina, sabi ko, where is this permission from the speaker na meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Ano yun? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? And then they make rules as they go along? Kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives. Kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag may-ari niyo ba itong compound na ito? And then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Tapos, sasabihin pa nila, well, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? Eh di ba trabaho ng BPSPG yon? Na may I just say, binabawasan nila ng binabawasan araw-araw? Na as if this office is not the second highest office in this country, and only because umalis ako sa administration? Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo. Diba? After ako nag-resign sa DepEd? Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Bloc and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Putang ina ninyo! Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Sabi kay Sara ha, hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi.
Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos.